So ito guys, meron tayong bagong labas na TCL window type full DC inverter aircon. So ito guys, yung kanilang TAC 12CWI UB2 or kung tawagin is TCL UB2. So ayan guys, may kita nyo na dito sa energy level nila. Ito, ayan, issuance year of energy rating is 2025. So ito guys, yung bagong version nila ng TCL UB. Kasi merong UB, yung nauna. Ito naman UB2. Makikita nyo dito sa product model, UB2. So makikita nyo guys na 5-star rating siya. And ayan yung monthly energy consumption niya based sa 9 hours of daily usage. Anyway guys, pag-uusapan natin yung design niya. Yung design niya guys, para sa akin, napaka-simple niya. Okay na okay siya, maganda siya. As in, maganda talaga siya. Simple lang siya. Yun nga lang guys, ito siya, magagalaw mo siya manual, up and down. Ayan, up and down mo siya magagalaw. Tapos, sa left and right niya, ito naman. Ayan siya. So, dyan mo siya magagalaw sa left and right. Ayan. Yan yung sa air swing niya. So, wala siyang auto swing na feature. Wala siyang ganon. Ayan. Pero, yung design nito guys, sa personal guys, maliit lang siya. Kung tawagin siya, compact size aircon. So, compact size lang siya. Magaan lang siya eh. Magaan lang siya sa personal. Tapos, maliit lang. Yun nga, compact nga lang kasi. Hindi rin siya ganong kahaba sa likod. Kasi di ba yung mga typical na aircon, ang haba nung nguso sa likod. Tapos, ayun, naka-gold pin na rin siya. Gold pin na rin yung likod nitong aircon na ito. Kasi di ba kadalasan sa aircon yung kulay blue ang pin? Ito, gold pin siya. So, ayan guys, yung likod nitong aircon na ito. Ayan. So, makikita nyo, gold pin siya. Yan yung sinabi ko sa inyo kanina. And yung sa drain plug niya, ayan. Ito yung sa drain niya. So, nakatakip yan na ganyan. So, ang ginawa ko, inalis ko lang. And ayan, dyan siya tumutulo. Ayan. So, ito yung likod niya, gold pin. Anyway guys, itong variant pala na ito or itong model na ito, ay meron siyang tatlong variant. Meron siyang 0.7 HP, 1 HP, and 1.5 HP. So itong nasa akin guys ay 1.5 HP siya. So ito guys yung tatlong variant. Yung TAC07, TAC09, and TAC12C. So ayan yung tatlong variant ng UB2. So ulitin ko guys ha, UB2, itong unit na ito. Ito siya. TCL 12CWI UB2. So ito guys, yung kanilang bagong version ngayon. So kakakabit lang namin ito, mga 3 araw or 4 na araw na namin siyang ginagamit. Kaya makikita nyo hindi pa tapos kasi lalagyan ko pa yan ng cover sa dalawang gilid or sa mga gilid niya. So ito guys, yung review natin dito sa aircon na to. Anyway guys, hindi sponsored itong video na to. Hindi siya sponsored ng TCL. So, gagawan lang natin siya ng review. So, sorry sa nasabi ko kanina. 6 days na namin siyang gamit. So, magwa 1 week na rin namin siyang ginagamit. And gagawan ko siya ng review para sa mga gustong bumili nito para makita nyo kung ano yung gagawin nyo dito or yung mga features nitong aircon na to. So, ito guys, makikita nyo na full DC inverter siya. So, sa box, ito yung mga kasama. Merong manual, instruction manual ito, and then safety manual, ito naman. And then, meron tayong warranty certificate. Anyway guys, itong TCL UB2 na to is isa siya sa mga Cool Pro series ng TCL. So, ito guys, ang unang-unang feature na wala dito guys, kung naghahanap kayo ng ganong feature, ang walang feature dito ay yung smart app or smart control. So, hindi siya nako-connect guys sa mobile device natin dahil hindi siya smart air kung tawagin. Kaya yun yung isa sa downside nito kung naghahanap kayo ng aircon na pwedeng i-connect sa mobile device, hindi ito yung para sa inyo. Pero guys, ang mga pros nito or yung mga positive sides nito is napakabilis niyang magpalamig ng kwarto.
So ito guys ay 1.5 HP. And then meron akong orasan dito na meron siyang temperature. So makikita nyo na 26 degrees na yung kwarto natin or yung room temperature natin. Binuksan ko itong aircon 11:35. So makikita nyo na 26 degrees na ngayon. Actually kanina pa siya 26 degrees. Napansin ko siyang 26 degrees siya mga 12:05. So, exactly 30 minutes, guys, from 32 degrees to 26 degrees Celsius. Yung binaba niya. So, ibig sabihin, guys, within 30 minutes, ang bilis niyang napababa yung room temperature. So, ibig sabihin yan, guys, mas mabilis niyang napababa. So, mas mabilis na bumababa yung konsumo niya sa kuryente at mas mabilis siyang tumitipid sa pagkonsumo ng kuryente. Kaya kung makikita nyo yung energy label, 5-star siya and 5.04 yung kanyang efficiency rating. So pag-usapan natin yung mga specs nito. So ito yung remote niya guys. Kung makikita nyo, meron siyang eco mode, fan speed, fan only, auto mode. Yung auto mode guys, ay ito yung pipili siya sa tatlong mode. Meron tayong cool mode, meron tayong dry mode, and meron tayong fan mode. Kapag nag-auto mode kayo, yun yung tatlong pagpipilian na mode dito. So, ayan yun guys. Ayan yung mga mode niya. Merong mode, filter, fan speed, fan only, timer, and sleep. So, ito guys, makikita nyo yung settings ko ngayon ay naka-high cool ako or high fan. And 24 degrees yung aking thermostat. Ang downside lang dito guys, sa aircon na to, medyo maingay yung fan niya. Maingay yung blower niya. Kumbaga, rinig mo talaga yung buga ng aircon. So, kung tahimik yung kwarto mo, at ganito ang aircon mo, rinig mo talaga yung kanyang blower. Yung blower ng fan niya yung malakas. So, ito guys, meron siyang eco mode. So, pipinutin mo lang yung eco mode, and iilaw na yung eco na nakalagay dyan. Yan yung eco mode niya. Ang eco mode niya guys, nagwo-work ito kapag na-reach niya na yung tamang temperature. Ang pinagkaiba nila kapag naka-eco mode, ang mangyayari ay mamamatay yung compressor ng aircon na to. So, ide-demo natin guys. So, ngayon, 26 degrees. So, gagawin ko siyang 27 para gumana yung sa temperature niya. Kasi guys, kapag na-reach na ng aircon yung tamang temperature, ayan, makikita nyo or kung narinig nyo, medyo bumagal na or humina na yung buga ng aircon. Guys, ulitin ko ha, kapag naka-eco mode, ayan, naka-eco mode tayo. Kapag naka-eco mode, ang mangyayari guys ay mamamatay yung compressor niya kapag na-reach niya na yung tamang temperature. So, ayan, hihintayin lang natin siya, guys. Medyo nag-lay low na siya. Medyo humina na yung buga niya. And kung mapapansin ko dito, ayan, hindi na ganun kalamig yung binubuga niya. Ang mangyayari, guys, ulitin ko, mamamatay yung compressor kapag naka-eco mode. Pero kapag hindi mo siya in eco mode at na-reach niya na yung tamang temperature or yung sinet mo na temperature sa aircon, ang mangyayari naman guys ay magko-continuous siya sa paggamit. Yung typical lang na aircon, yung typical na inverter, magko-continuous yung andar niya pero sa mahinang voltahe na siya. Kumbaga, pinabagal niya na yung compressor natin. Dito kasi guys, ang gagawin niya sa eco mode, mamamatay yung compressor. Tapos mawawala din yung pinakapan niya, mawawala talaga. Ayan, so hintayin lang natin siyang mawala. Anyway guys, itong aircon na to, kung makikita nyo, ayan, full DC inverter siya. Ayan, so full DC siya, hindi siya yung dual inverter or quad inverter. So ito guys ay full DC. So sa full DC guys is sa current siya nagbe-base. So, para sa more information guys, i-search nyo na lang yung difference ng dual inverter versus sa full DC.
para makita nyo kung ano yung kinaganda nitong aircon na to. Kasi guys, kapag ka full DC, mas tipid yan at mas efficient siya sa kuryente. Kaya mas makakatipid talaga kayo dyan. So ito guys, tulad na nga nung sinabi ko kanina, namatay na yung buong aircon. Pero kung makikita nyo guys na nakabukas pa siya. Pero nawala na yung blower and yung compressor niya huminto. Ulitin ko guys ha, kapag naka-eco mode, dun siya humihinto. Ayan. Pero kapag tinanggal mo yung eco mode niya, magiging katulad lang siya ng mga typical na inverter aircon na mahina lang siya. Kumbaga, para siyang naka-pan mode. Parang ganon. So ito guys, tatanggalin ko yung eco mode. Ayan. Hindi ko pinalitan yung thermostat. So ayan. Ewan ko lang kung naririnig nyo. Pero ayan, nagbuga na siya ulit ng hangin. Ayan, may hangin na siya ulit. Pero, yung compressor niya, wala rin, nakapatay. Ayan. Ayan. Kung naririnig nyo guys, ewan ko lang kung naririnig nyo sa mic. So, ayan na siya. Ganon kapag nakapatay yung eco mode. Pero pag binalik natin siya sa eco mode, ayan, so eco mode siya. Ayan, so ang mangyayari niya, maghihintay tayo ulit na mamatay siya. Kasi hindi siya talaga yung on the spot na mamamatay kapag na-reach mo yung tama or yung sinet mo na temperature. Anyway guys, ito palang TCL UB2, ito pala ay AI na rin siya. So AI full DC inverter itong ating TCL UB2. Yun din kasi yung nakalagay sa box niya. AI na siya. So meron na siyang AI. Hindi ko alam kung paano nag-work yung AI niya. Pero based dun sa TCL, AI na itong aircon na ito. So ayun guys, since mag-go 1 week pa lang sa akin, itong aircon na ito, sa susunod na buwan ko pa kayo mapapakitaan ng bill consumption ko dito sa aircon na ito. So ayan, makita nyo guys, namatay ulit. Kung narinig nyo, namatay ulit. Kasi in-on natin yung eco mode. So kaya namatay siya ulit. Ayan guys. Anyway, yung pinakamababang temperature dito is 16 degrees. Ayan, so 16 degrees siya. So ito, ipaparinig ko sa inyo yung full power na to kapag naka 16 degrees and naka high pan. Ayan, so tanggalin natin yung eco mode and then gagawin natin siyang 16. And ilalapit ko konti yung mic dito para marinig nyo na kung gaano siya kaingay. Ayan, so guys, hindi pa siya talagang naka-on. Ayan, so ano pa lang siya, kumbaga bumobuelo pa. Bumobuelo pa siya. So ayan guys, ganyan siya kaingay kapag naka 16 degrees. And kung gusto mo naman na medyo hindi maingay yung pan niya, ako ang ginagawa ko guys, kapag papalamigin ko pa lang yung kwarto, 16 degrees agad yung ginagawa ko. Then kapag medyo malamig na, ang ginagawa ko ay tina 24 degrees ko na siya. And kapag malamig na, ang ginagawa ko rin ay ginagawa kong medium yung pan speed niya. Ayan, makikita nyo yan dyan. Medium pan speed. Ganon ang ginagawa ko. So ito guys, paparinig ko sa inyo ulit. Kapag full power na 16 degrees and high speed pan, yung sinelect natin sa kanya. Ayan guys.
So, ang mangyayari ngayon guys ay update ko kayo ulit sa susunod na buwan kapag meron na tayong bill consumption dito na gamit itong aircon na to. Kasi guys, based talaga dun sa energy label niya, matipid daw itong aircon na to. So, titignan natin yan kung talagang matipid siya. So guys, see you again on my next video.